We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, everybody! Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa inyong mga nanonood. Unang-una, gusto namin pasalamatan ang lahat po ng nanonood ng Sis araw-araw. Salamat. Thank you very much. Sobrang overwhelmed kami sa support niyo. Thank you! Thank you, syempre, kung wala naman din kayo, wala naman kami yung sis. Correct! Dito, ha? Kasi kung... Hindi, sis si pa rin Mami, tayo, sis pa rin naman tayo. Okay, oo, fine. Okay, Jelly. So, usually pag mga ganitong panahon, ano ba ang mga importanteng okasyong nagaganap? Graduation. Yeah, graduation. Bago summer, graduation. Oo, okay. Yun, di ba? Enjoy! Enjoy Ang enjoy doon, pagkatapos kang maghirap ng how many years sa pag-aaral mo, marami kang, maraming sakit na ulo, marami kang homework, marami kang thesis, marami kang research na ginawa. Oo, parang ano yung graduations, parang, tapos na ako! Diba? Diba? And hindi lang yung tapos na ako. I've accomplished something! Diba? Eh, di ba, pagka mga bata tayo kasi, pag nasa school tayo, hindi ba naiisip natin, lalo na pagka gumigising tayo ng umaga, yung habang ginigising hindi ka ba kasi signal naman, number 1 or number 2? bakit ba kailangan mag-aral pa? Ano ba? Ano bang silbi nitong pag-aaral na to? Ano nga bang silbi ng education? Ay, importante yan, sis. Sige, explain mo bakit. Unang-una sa lahat, pagkatapos mo mag-aaral, ang punto niyan, makapagtatrabaho ka dahil yung mga pinag-aralan mo, i-apply mo sa iyong pagtatrabahuan para kumita ka ng pera, para yun ipapakain mo sa mga anak mo. Okay. Okay? Ngayon, may trabaho ka na actually. Parang tayo mga artista. May trabaho na tayo, hindi pa rin tayo. Ako, limited. Nag-aaral pa ako nung nag-artista ako. Ngayon mag-aaral ka ulit, di ba? Mag-aaral ako ulit. Yan ang importansya ng edukasyon. 5 na po ang anak ni Janice. Di ba? At hindi na ho siya 20. Ay, gusto pa rin niya bumalik sa pag-aaral. Ganun na lang po ka-importante yun. Because it opens more doors. It gives you more choices in life. Knowledge. Gives you knowledge. At saka, nagkakaroon ka ng different perspective. Hindi lang yun lang. Para nagwa-widen ang scope mo. Exactly. Wala naman pong masama doon. Ngayon, we will give honor to the graduates of 2002 dito sa SIS. Palakpakan! Deserve nila yan. Deserve nila yan. Presenting the first batch of SIS graduates, Isabel Granada. Jelly, feeling ko, isa kang teacher at ako yung principal. Oo nga, Janice. Mabuti na lang ako yung teacher. Aurora Halili! Ay, ginagano pala ito. Pakinggan ako pala yun! Oo, trabaho mo yun. Kyla! Lahat na nag-graduate siya, naka-gym. Nicole Anderson.
Okay po sa sis, pero ang lumipat, bagsak! Best of friends, the best of friends. Best of friends, we'll always, always. Ay! Di ba, Ning? Uy, ang sarap natin dito, mga graduates na kasama natin. Oo, anong feeling? Yan muna. Anong feeling ng bagong graduate? Walang makasagot. Hindi, sobrang sarap. Kasi after nag-start ka elementary, tapos parang nag-dream ka na sana makarating ako ng college, makatapos ako. Tapos high school, and then eventually natapos yung college. Parang walang makakapag-explain ng nararamdaman na sarap. I mean, not lang for me, pero pati sa mga magulang na talagang, alam mo yon. Siyempre, yun ang dream ng lahat ng magulang Kaya sobrang sarap. And you're a graduate of BS Tourism sa CEU. Yeah, sa CEU. RR. Ako baliktad eh. Actually, parang scary siya kasi masarap yung feeling kasi parang ever since bata ka, gusto mo, ayaw mo na mag-aral, di ba? At tapos sa lahat. Pero parang ngayon, natanggalan yung isang part na sure ka. Kasi parang pag estudyante ka, everyday, you go to school. Alam mo yun? Work It's a towards routine. that, Meron ka routine goal. na parang everyday, mag-aaral ako, tapos uwi ako, tapos aral ulit, tulog ako. Parang ngayon, parang pagising ko, okay, ano gagawin ko? Alam mo yung ganon? Sino kaya libre ngayon? Lalabas tayo, ganon. Ang hirap na parang buong buhay mo kasi Aral. pumapasok ka eh. So ngayon, ano na ang gagawin mo? Ako ba yung magtatrabaho o Ayaw mo mag-aaral rin pa magtrabaho, ulit? di ba? Parang gusto mo na magpahinga ka muna lang ng sandali, konti. slight man lang, di ba? Ganon. Isabel. Well, ganun din. Mixed emotions actually. Parang nalulungkot ako kasi kumbaga hindi na ako papasok ng everyday. Hindi ko na makikita yung mga friends ko doon. Since varsity player din kasi ako ng school, parang alam mo yun, wala na yung, hindi na kami magpa-practice. So, yung, alam mo, hinahanap mo na yung, yung ganun feeling. So, kailan ka magpa-fly ng airplane? Pretty soon. Actually, I've been with the Philippine Air Force also since October. And I'll be Wow. flying with them or I might fly with an airline. So it depends. Kasi ngayon, nag-iisip-isip pa ako kung saan talaga. But I'm looking forward for, flying talaga on an airline talaga. Oo, kung dun po sa hindi nakakaalam, si Isabel po ay nag-graduate sa Aeronautical Engineering, PATS, sa Yes. PATS, Sterling Wings Achievers Award. Ano yun? Ano yun? Sterling Wing Achievers Award. Kumbaga, hindi lang daw po yung pagiging outstanding student. Kumbaga, totality ng ginagawa ko. Like, I'm an actress but I'm still studying and I also play. Parang lahat, kumbaga, Kasi sinako. ikaw ang nagtayo well-rounded ng ka. varsity volleyball team. Yes. First, sa ano ba PATS. yan? First sa ano? Yeah, sa PATS. So, ang meron sila, men's division ng... wait, you mean yung award? First? First na nagtayo ng Yeah. varsity. First sa women's. Aba, touch ako. Ang dami mo masyadong ginagawa. Oo. Paano mo pinag-iwahiwalay ang katawan mo? Nag-artista ka, tapos Yeah. you go to school, tapos meron ka pang volleyball. Actually, time management lang talaga. Mahirap kasi minsan kailangan mong i-sacrifice kunyari yung practice because of, a show or a shooting. Or kailangan mo i-sacrifice ang Yung shooting shooting for for a school. game. Yeah. So, isa kang deserving na manalo ng Sterling Wing Achievers Award. Kailangan basahin ko, baka ako na masabi ko. Kayla, ikaw, anong feeling mo na ngayon? Ayan na. Mixed emotions din. Parang masaya, na malungkot, natatakot, parang siya. Scared kasi parang, what's gonna happen next after this? Parang ganun. Parang Kung hindi ka kumakanta, what job would you pursue? siguro teacher ng music or voice lessons. Kasi yun talaga yung Yun, love doon ko din eh. papunta. Doon Oo, pa rin, music pa rin. talaga. Si Nicole, pero ano lang si Nicole? Graduate Grade ng school. grade school. So, Pero may award siya, most generous. May friends tayo. generous tayo, po ha? si Nicole! Bakit ka naman nabigyan ng generous award? Anong pinamimigay mo? Kasi sa school, kahit anong hinihiram sa akin, nagagalit na nga si mami. Lahat pinapahiram ko. Question, bumabalik ba naman itong mga pinapahiram mong ito?
Ay, oo naman. Huwag ganon, RR. Nasa TV tayo. Mamaya na. O dali, may special treatment ba kayo sa school? Sa case ko, I should say, hindi special treatment as in ipapasa lang ako for the sake na... Ay, hindi. Yung parang may fringe benefits lang. Konti, kasi kahit papano, alam nila talaga, nag-work naman talaga ako since Obvious I was naman, ano? And so, parang naiintindihan naman nila yung job Mas ko. lenient sila. Yeah. Sa inyo, Sa ikaw, CAF. RR. Sa CAF lang. Mga free refill sa pagkain. Pero sa mga teachers wala. Sa cafeteria. Kayo. Sa akin, parang alam nila kasi nagtatrabaho ako hindi lang for myself, pero for my family. So, naiintindihan nila minsan yung may pasundot-sundot na hindi pumapasok, pero lagi nilang nire-remind na not all the time mapagbibigyan ka namin. So, nandun pa rin yung kailangan magsumikap kami. Kaya minsan yun yung nakakainis kasi parang iniisip nila, baka mamaya porket artista ka or malapit ka dun sa teacher, kaya nakakuha ka ng, high grades. Pero hindi naman ganun Pag nasa college ka na, iba yung independent treatment. na di ba? Parang kanya-kanyang trabaho talaga. Dahil ba nag-work na kayo, nag-aartista kayo, mas sa tingin niyo mas may pressure to excel or to be good, dahil lahat sila nakatingin sa'yo parang, ano kaya mangyayari dito? Kahit hindi nila sinasabi diba? sa inyo, meron Marami silang ganun malaking expectations nila. Like, kunyari yung sa fans, ganyan. Ina-expect kagad nila na, ay, lumilipad na si Isabel. Miski, hindi yung ganon. Lumilipad na ako, miski hindi pa. Kumbaga sa akin, I took up kasi ground schooling, which is a master's flying school, while I was also in college. Kumbaga pinagsabay ko siya. Kasi na-mistaken nila yung course ko. Akala nila yung course ko is Pag ganon, flying. automatic. Automatic, nalilipad ka na, di ba? Yeah, yung ganon. So, sinasabi ko palagi na yung aeronautics is major in design. It's aircraft design. Oh, so magde-design ka pala ng mga aeroplano. Pwede. Kumbaga marami akong choices actually na pagtatrabahuhan sa field ng flying talaga. Kasi yung mga side comments. Oo nga, sabihin mo sa akin. Kasi nga pag college, hindi na rin masyado yung parang tutok-sutuksuhin, kaya hindi na masyadong ganun For Nicole, since you're in grade school, di ba syempre they'll make you tukso, may magbubuli-buli sa'yo, baduy-baduy. How do you take it? May ganun pa ba? O mabait sila sa'yo kasi nanghihiram sila sa'yo. Kasi generous nga Minsan kasi yung kapag tinutukso ako or ganon, minsan napapaiyak ako. Tapos kapag umiiyak ako, sinasabi, artista yan, miss, huwag kang maniwala dyan, umaarte lang yan. Mas madali bang magkaroon ng friends? O mas mahirap? Parang mas mahirap. Why? Di ba? They know you already. O parang bigla naman sila, uy, kumusta ka naman? Friend effect. FC. Feeling close. Hindi totoo. Pero okay naman. Gano'n naman talaga pag sa school, di ba? Kumbaga, mas mapapalapit ka talaga. Hindi lang sa mga classmates mo actually, sa mga schoolmates, di ba? Yung gano'n. So hindi naman mahirap? Hindi naman sila yung mga nagsusuplada sa inyo? Sa amin walang suplada kasi puro lalaki. Ay, Walang magsusuplada sa'yo. wala. Magsusuplado. Wala talaga at all. Sa inyo, kayo? Sa akin naman kasi parang, nung nag-start ako, parang tahimik kasi di ba pag first year, pag freshman, parang lahat bagito So ako yung nag-start, ako yung nag-initiate doon sa mga friends ko na until now, kaibigan ko pa rin. Kasi wala nagsasalita So parang ako na lang, uy, saan galing kang school? Uy, mamaya sabay tayo Friendly. Friend, si RR. Ang hirap actually kasi syempre parang kasi bata, yung mga gano'n. Yung tukso-tukso talaga Tukso pa rin. Syempre college, diba? It's parang kasi bata, yun yung na-remember nila Kasi naman high school, kasi bata pa rin, diba? Nag-high school na ako. Pero anyway, ano po. So how do you ba handle bullies na ganyan? It's okay. Parang I consider it as part of my job na parang, kumbaga, kasama yun sa trabaho natin. Kwento ka nga ng mga incidents. Like, Ay, paano eto. sila manukso? May test kami. Yung teacher, pina-check sa mga estudyante niya matatalino. Yung graduate na. Pagbalik sa akin ng paper, ang daming comment, wow, artista na, pang-atinista pa. Yung mga ganun. Kasi bata, he's not a child any longer. Yung mga ganun. Ang kulit. Buti na lang mataas yung nakuha ko sa papel, di ba? Kasi kung hindi, napahiya talaga ako. Papayo yun. O sa girls,
how do you get the attention of the guys, syempre, especially si Isabel, di ba? Siyempre. Si Isabel, ilan lang silang babae doon. Hindi ba naiinis sa inyo yung ibang girls na parang, hindi naman niya artista, hindi naman papansinin ni ganito, ni ganito, di ba? May mga ganun ba? Siguro may ganun, pero sa amin sa school kasi namin, sa CEU, konti lang, I don't know sa opinion ko wala kasi ako napansin na ng mga masyadong maaarting babae. Or siguro malayo ako sa grupo nila kasi yung mga kaibigan ko masyadong hindi talaga pang artista. Yung pag nasa school kasi ako, hindi ako artista. So parang dead ba? So kung meron ako nakikita mga arte or naiinis sa akin, paki ko. Basta ako, pinabayaran ko yung tuition fee ko kung nagtatrabaho. Ikaw hingi ka ng hingi sa nanay mo. Yun na nga, di Parang ba? ganun. Correct. Sa case ko naman, mas madalas akong naiinis ng lalaki kaysa sa babae. Alam mo yun, may mga nangangantsaw. Hanggang ngayon yung Ina-Alaska That's ka Entertainment, yung gano'n. kinakantsawan ka Nagsasayaw nila? sa harapan ko. Mga gano'n. May gusto sila sa'yo. Yung mga ganun, yung papansin lang. Especially mga first year nung third year ako, ang dami talagang mga bully talaga. Mga lalaki, mas... Ano ginagawa mo pag ginagawa nila? Sinasap ako. Hindi. Joke. Hindi lang. Violent. Violent masyado. Hindi. Kaya may sinugod ka. Yeah, totoo yun. Ano nangyari, Dri? Kasi game ng men's division ng volleyball. And that was like 2 years, 3 years ago. And masyado na may personal yung isang tao dun sa audience na talagang iba na yung chini-cheer dun sa school namin. So, name-personal siya. Nag-time out. Nagtitimpi na ako kasi medyo rin ako hot-tempered din ako pagdating sa ganon. Especially kung yung friends ko yung iniinis. Sinugod ko siya. Munti ko na talaga siyang... Anong ginawa mo? Pinagsabihan ko talaga siya na kung mag-cheer ka ng matino. Gusto mo pang mabuhay. Sabi mo talaga. Talaga ganun ka-casual. Nagtimpi pa ako nun. Ganun lang. Tapos yun, tumigil naman siya. Tapos umalis siya. Si Nicole, how do you deal with yung mga tumataas ang kilay ng mga girls? Lalo ko silang inaasar. Paano? Feeling ko like, cool lang ako. Pero kapag kasi napapansin ko sa classmates ko, kapag sila, piko na sa akin. Tapos cool lang ako, lalo silang naiinis. Oo. Tapos yung pag-away ko sa kanila, yung simple lang yung, ganyan ka lang kasi dahil inggit ka lang. Anong ganun. May ganun talaga. May ganun. Minsan meron isa, I won't say the name. There was this girl, she was, I don't know, she got mad at me because she thought may nagsabi sa kanya na I said something bad about her. Tapos she went up to me, tapos she started fighting me. Napikon ako. So, ang ginawa ko, kasi ako, mas ina-attack ko sila by words, hindi ako by yung physical. Hindi ako physical. Pero kapag napikon na talaga ako, pati guys, lumalaban ako. Lumayo ka na masyado dyan, R. Parang ano? Ito sa sis, bawal magbulakbol. Sa pagbabalik ng sis, may exam kayo! Mag-recess muna tayo! Akala nyo, graduate na kayo. Tapos na kayo sa mga exam. Pwes! Hindi pa sila sis graduate. Yes, kailangan. Ang lamig doon ang kamay ni Isabel. Pwes, Matense ba? Meron kayong exam dito sa SIS para maging SIS graduate. Para na makala mo kung anong klaseng institusyon tayo at meron tayong dali. Isa-isa niyong bubuksan yung mga diploma niyo at doon yung malalaman kung anong gagawin niyo. Isabel first. Uy, bawal baguhin ha. Alam ko nakasulat dyan. Ano ba dito yung kay Isabel? Okay. Ano ba to? Kahit isang word lang. Okay, spell your award using your butt. Ganda, di ba? Okay. Pwede mo pinakamaikling word. Award. Yan. Award. 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 Your award. The Sterling. Y-O
O-U-R. Any of the, Sterling Wing Achiever. Kahit kailangan alin lahat. doon. Oo. Wing na lang. Wing. Wings. Ay, Diyos ko po. Exercise ba ito o exam? G. Eh, kasi naman, ang ganda naman ng bat kasi niya. Oo, yan na natin. Kyla. Talagang ano, I'm sure. Okay. Kung ikaw ang class valedictorian, instead na mag-speech ka, kantayin mo ang iyong... Paano ba ito? Oo nga, teka lang. Tama naman ako. Teka, ano ba yan? Nabablanko ko. Kumusta naman ang tawa mo dyan? Thank you, Lord, hallelujah. Thank you to my mommy and daddy. Thank you. Ang hirap naman nun, si Aurora. Practice your course, kunyari, ang audience natin ay mga turistang Amerikano, paano mo sila hihikayating magbakasyon sa Basilan? Dapat English. Oo, yeah. Okay na? Okay. Hi, sir. Hi, ma'am. Welcome to the Philippines. Mabuhay! If you want a real adventure and, yes, adventure, meaning guns, taratatatat, yan. Basilan is the best place to be. And I'm gonna give you a 99% discount of your stay here. And I'm gonna give you a full breakfast and lunch and dinner for free. And the hotel also for free. Just stay here in Basilan. Paano ka kikita? Siyempre, na-tension ako ng Basilan. Parang sa totoo, hindi ko kaya. For Nicole. Diba? Nanlaki mata niya. I-recite mo ang alphabet backwards. Madali. Wait, teka. Babasi mo sa akin ko. Z, Y, X, W, V, Binasa. U, T, S, R, Q, P, O. Di ba dapat kinakanta yun? Recite eh, hindi naman sing. Recite! Asan na ako? L, K, ano to? J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Swerte ni Nicole, nakasulat sa papel. Oo. RR. Iarte mo ang dream job mo. Ang dream job. Arte niya yung dream job. Ano ba? Wala lang. Ito lang. Ito. Wala boss, kang trabaho. boss ba ito? lang. Boss! Sorry pala. Aarte kang boss. Correct. So in short, magpapakasenyorito ka. Yun lang. Yun lang? Actually. Yun ang arte mo? That's it? Yes. I mean, yun ang maging boss. Sa bagay, kung ikaw naman ay meron kang gusto sa buhay mo, yun ay maging boss ka. May favorite subject ba kayo? Gusto ba yun sa inyo? Huwag niyo sabihin recess, ha? Hindi, siguro dahil sa teachers. Meron, Sometimes meron. kasi may Na-inspire ka dahil sa teacher. May ibang teachers kasi na kahit alam mo yung 1 hour and a half yung class, parang hindi mo mamamalayan. Tawa ka ng tawa, tapos parang madali ma-recall yung subject matter kasi may mga jokes about it, mga ganun. Or, Does it really help pag gusto mo yung teacher? Oo. Yeah. Lalo na kung magaling siya magturo. So yung attention mo talagang full attention. Full attention talaga. Especially kung yun nga yung sinasabi ni RR na medyo jolly siya, yung hindi masyadong
alam mo yun, parang by the book lang siya. Yung ganon. Medyo kasi mahirap din to sustain your attention, di ba? Pag ganon, Kung oo. ganon. Lalo na kung puyat ka. Lalo na kung puyat ka. Lalo na Galing kung ka sa ganitong klaseng 12 to 1:30 trabaho. yung class. Kung tanghali yung class. Ang hirap. Oo, ang Filo hirap. pa. So, pero maganda yung teacher ko doon. Yung mga classmates ko, iniisip sila ulo ako dahil favorite subject ko math. Bakit? One, mahilig ako sa math tsaka music. Sa Math and music. Math and music. Pero I don't hate the others. Actually, gusto ko rin mag-aral. I wanna go to school kahit may sakit ako, kahit I don't know, even though my mom's stopping me, I still wanna go to school. Like, kunwari may sakit ako. May bihira yun, ah. Maganda yun. Magandang Bihira trait yun. Mas marami yung gusto magkasakit para hindi makapasok sa school. Oo. At gusto nang basta tuloy-tuloy ang klase. Bawal ang cutting classes. Okay, so, nag-graduate na nga kayo. And pag nag-graduate kayo, it's an accomplishment. Pero, yung road going to that accomplishment is another thing. Especially dahil nag-aartista din kayo, so sabayan eh. Especially for college, medyo mas hectic ng konti, di ba? So, paano nyo ngayon binalanse ang lahat? Time management lang. Kasi usually, katulad sa akin, singer, usually naman ang gigs tsaka mga tugtog paggabi naman eh. Paggabi. And yung school sa morning. Ganun lang, parang konting tiyaga and patience. Kahit inaantok ka or hindi ka masyadong nakatulog, papasok ka pa rin in the morning and then diretso ka sa gig. Paano kapag artista? Kasi artista starts in the morning ang trabaho and ends late at night or early the next day. Yun naman sa case ko. Talagang, kasi minsan kumakanta ako, minsan umaarte. So, ang dami kong ginagawa. Sobra. Nagba-volleyball ka pa. Nagba-volleyball pa ako. What I do is like, every sem, before, bago ako graduate nung last year ko, nag-underload ako. Konting subjects lang yung tinitake up ko. That's why it took me 7 years to finish the course, kahit 5 years. 7 years? Yeah, 5 years kasi yung course ko. But I finished it with, 7 years nga. Si Aurora. Pag sobrang busy naman sa trabaho, ang ginagawa ko yung mga schoolworks, dala ko sa taping. Kasi pag nasa taping naman tayo, hindi naman lahat ng oras nandun tayo, nagtatrabaho eh. Mas marami pa nga yung nag-aantay. So ginagawa ko, dala ko siya sa trabaho ko. And then kahit na late na ako matapos sa school, sa trabaho, talagang pumapasok ako. So nakikita ng mga teachers na minsan talaga nakabaksak na yung ulo ko. Basta nakapumapasok lang ako. Paano nyo ngayon nilalabanan ng antok the next morning? Pag late na kayo natatapos sa work? Usually naman pag nalipasan ka ng tulog eh, gising na gising ka eh. Gising Yung ka. usually mga 5, tapos nakikita mo yung araw pasikat. Wala Hindi ka na. na inaantok eh. Tapos inaantay ko na yung paggabi. So, ang masakit doon yung pagtulog mo sa gabi kasi parang ang dami mong ginawa. Parang lahat talaga napaka-stressful. Ako natutulog ako sa kotse. Tulog ka sa Oo, car. papunta sa school. Yeah. And then, kasi like me, siguro mga takes 25 to 30 minutes going to school. That's enough na. And then at recess or break time, natutulog din ako. Instead of playing. Power nap. Pa-power nap ka. Yeah. Tapos, gising na naman. Power nap ba talaga yun? Parang masarap ituloy yun, ah. Yung nap. Ewan ko, ako noon talaga nakakatulog ako sa klase. Ako rin. Andyan na yung pinainom na ako sa fountain. Magpinaghilamos ako kasi natutulog ako. Naranasan niyo ba yon? Yung para lang magising ka, kinukurot mo yung sarili mo. Kinukurot, oo. O minsan yung class, yung katabi mo, pakuritin mo ako ng kuritin na. Yung, Aray! sorry. Hindi, naalala ko Ganun lang ba kasi reaction mo, Aurora? dalawa kasi kaming antukin, yun di ba? So nagkukurutan kami dalawa. Bali yung teacher, nagiging 4 siya sa paningin mo. Di ba? Ako sinasampal ko yung sarili ko. Ay, talaga. Nagigising ako talagang, like, sinasabi ko sampalin mo. Uy, teka. Pero minsan, hindi mo siya mababalanse.
Mahirap bang iwan ng, ikaw, for RR, mahirap bang iwan ng showbiz in favor of your school? Mahirap kasi yung mga kasama mo nandyan pa rin eh. Like, I mean, syempre may mga friends pa rin ako na still on showbiz. And syempre when you see them perform, May konting hirap eh, na may feeling ka hinayang. na, parang saan nandun ako. Kaya ako, parang for me, time management, kumbaga tinapos ko na lahat. Kumbaga 4 years lang naman eh. Tapusin ko na para tapos na. So yun yung akin. At least na ako tapos na. Eh what if, like ito si Isabel, kailangan you have to make a choice between a really, really good role o lilipad ka or you have a flight that day pero etong araw na to kailangan mag-shooting ka. Eh, ang ganda-ganda ng role. Pag hindi ka nag-shooting, wala na sa itong project na to. But you know that this project talaga will give you your break. Naiyak ka. Huwag naman sana mangyari. Pero kung sakasakali mangyari yun, I don't know. Kasi like, right now, yung pagfa-flying kasi it takes a year. Like a straight whole year talaga to finish the training in an airline. And once you're done, may job ka na talaga. Ngayon, yung pagsaschedule ng shootings or, you know, singing engagements, that I really don't know unless nandun na ako talaga. Kasi yung pagfa-flying naman, it's not every day you fly. Like, in a week siguro, you have 3 flights, ganyan. So, may time pa rin naman for showbiz, pero wag naman sanang ganun. Ano pipiliin mo? Siguro magfa-fly muna ako in the morning, tapos mamalik ako, mag-shooting na ako. Talagang gagawan mo ng paraan, in short. Ilaland ko yung plane. Mabilis. Nicole, did your mom discourage you from joining showbiz? In No favor naman. of parang para mag-aral ka na lang, huwag ka na mag-showbiz. No naman. She supports me naman. Pero, alam ko at alam niya na ang priorities talaga yung schooling. Kasi, if I don't get naman a guesting, darating rin naman yun eh. You have to wait lang naman. Kasi hindi naman pwede all the time i-guest ka. Tsaka, it's really, I want to finish schooling talaga. That's good. Ang sarap. Sana ganyan lahat ng bagets. Oo. Na gustong pumasok sa eskwela. Di ba nag-aabang tayo sa radyo? Kung may pasok ba talaga today o wala? Parang pumatak lang yung ulan. Oh, suspended! Signal number 2 na. Maliban sa lesson nyo sa school, ano ba yung mga natutunan nyo as students? Maliban sa mga itinuro sa inyo ng teacher nyong lesson. Be, independent. And yun, yung kailangan marunong kang magsumikap sa sarili mo. And kailangan, ano pa ba? Tiyaga. Kailangan matatag yung loob mo. Kasi kahit naman hindi lang naman sa showbiz kailangan matatag yung loob mo, even sa school eh. Kasi 'di ba, pag yung mga trabaho, nagsasabay-sabay. So yun. Tumahimik ka. Hindi. Kasi sa college, di ba, parang iba-ibang klaseng tao. Parang sa orgs usually, yun yung parang you get a taste of yung parang business and yung mga sa office. Pero, I don't know, marami ako natutunan kasi like, even yung dealing with a teacher eh. Kasi parang I've always believed na hindi naman purely academics yan eh. Kailangan pakita mo sa teacher na yung effort mo. Alam mo yun, kailangan pakita mong interesado ka sa subject niya. Maraming ganun eh. Kahit nag-aaral ka, kung di ka naman yung nakita interesado, parang madi-discourage din yung teacher eh. Yeah. And if you don't ask help from the teacher, di ba parang, if you ask help from the teacher, may hiya siyang bagsak ka or bigyan ka mababa eh. Kasi humingi ng tulong sa'yo eh. So parang yung mga yon, naisip ko yung mga ganun, tapos yung mga different kinds of people, syempre kailangan pakasamahan, di ba? May ibang weirdo talaga. May ibang nerd. Ano may ganun? Talaga walang ibang ginawa kundi mag-aral. me, I learned to be strong. Tsaka like to prove myself. Kasi sometimes, I won't tell na who, pero sometimes there are people... yeah, kaya nga, pero baka malaman. Sometimes, there are people who say like, artista ka, di ba ang mga artista hindi nakakapagtapos. Ganon. And then sometimes they put me down. So, like, I learned how to work harder and prove them that I'm better than what they think I am. Because you really are. Yeah. Not just to prove, di ba? Yeah. Because you really are. Sino pa ba ang Ako, I nag-share? learned to be, persistent. And Nako, yun. kasi sa case ko, kailangan you have to be persistent. You have to know what you really want.
And kung ano yung importante, dapat matuto ka rin mag-balance ng time and ganun. And determination, natutunan ko yung word na yun. Yung true meaning ng determination. Oo, Yeah. determination. Ako, Janice, nakikinig Kinig ka ba? Nervous nga akong konti, pero okay lang. Kaya ko yan. Okay. Kaya ko yan. Sino ang tatanggap ng kalabasa? Sino ang first honor? Malalaman natin sa pagbabalik ng... Feel na feel ng mga kids ng Payatas, Kulyat at Batasang Elementary Schools ang kanilang graduation day. Feel the glow talaga dahil may libreng pictorial para sa mga estudyante dahil sa pagkakapanalo nila sa Feel the Glow of Graduation Day ng Vaseline. Plus, may special award pa na ipamimigay para sa natatanging mag-aaral, ang Vaseline. Naging masaya po ang graduation ko at natutuwa po ang mami ko dahil isa ako sa napili na bigyan ng award ng Vaseline pati na rin ng Good Shepherd Christian School. Thank you sa Vaseline Amino Collagen Shop. Papasalamat ako sa award na binigay ng Vaseline sa anak ko si Christine Joyce pati na sa kanyang school, sa Good Shepherd Christian School. Naging masaya ang kanilang graduation pati ng kanyang mga kaklase. Maraming salamat, Vaseline. I would like to thank Vaseline for choosing my school as the 4th placer in the Feel the Glow of the graduation, and to my classmates and schoolmates for voting me as the most outstanding student, and to Vaseline for giving me this special award and for the free photo shoots that made our graduation memorable. Siyempre, masaya ako bilang magulang at nakamit ni Monica yung pagiging valedictorian niya, and then napili pa siya ng Vaseline as most outstanding students na tinulungan din ng mga classmates niya at ng schoolmates. And then nagpapasalamat po akong muli sa Vaseline Amino Collagen Shampoo. Congratulations sa inyo mga bata! O di ba, feel the glow talaga ang graduation with Vaseline Shampoo? Graduate today, syempre sila ay may special awards. Yes. Special awards kami para sa inyo. Of course, umpisa natin si Isabel. We will give you a special award. Aawardan ka namin. Ayan, syempre. Let's go! Let us begin. Let us call in Makla, Girl Friday of Isabel. Ayan. Ayan. Plus a letter na babasahin ni Isabel from your mom. I'll hold this for you. Medyo hindi namin siya masyadong maintindihan, kaya translate mo na lang siya. Querida hija, estas letras son para... I-English mo na lang. Oo nga eh. This letter is for me to say happy graduation, and I'm very happy for you. I was supposed to be there, but you know that I can't make it because I'm pretty shy being in front of the camera. But I want to thank you a million times and thank God for giving me a daughter like you. Hope you'll always stay the same. I love you very much, and I hope you'll be a good person in this world. Yay! Thank you, Isabel. Thank you, Makla. Our next graduate, Aurora Halili. Okay, at ang magbibigay sa kanya ng award ay ang kanyang daddy, Roberto Halili. Ano po ang masasabi niyo, Daddy?
Si Aurora. Ay, siya, mabait na bata yan. Matulungin. Ay, pati si Daddy. Hindi ko po kaya Yun lang, Daddy. Ay, naiyak na si Daddy. Ayaw Oo, niya. wag na. Wag na. Congratulations! Ano masasabi mo, Aw? Thank you so much. Sa sis, thank you. Na-surprise ko. Thank you so much. And salamat pa. Hindi ko talaga alam na darating yung papa ko. Thank you so much. Salamat po. Uy, parang graduation talaga. May tears. Oo nga. Hindi ko kaya ito. Ayoko tumingin. Ang maganda ka ng tears pag nag-graduate ako, Jelly, ah. Pumasok ka muna. O, dali. Okay, ang next na graduate natin si Kyla. Ha? At ang magbibigay sa kanya ng kanyang award ay ang mommy niya, Mrs. Olive Kalumpad. Ano, tawa ka. Mami, sabot mo naman yung award. Patim ka ng medal. Masaya kami ng daddy niya at mga kapatid niya na nakatapos na rin siya ng pag-aaral. Word. Thank you, Mommy and sa Daddy for always being there for me. Okay, next. Nicole! To give your award is Mami Jean Saburit. Wow! Wow! Para kayo ng hairdo. Oo. Obvious ba? Hi, Nicole. You know what? Education is the best thing I can give you. And I know you're a very intelligent young lady because you just finished elementary with flying colors. And Mama and Papa were both proud of you. So, don't cry. Don't be afraid to face high school because I know you're going to have so much fun. I did. We're just behind you all the way, okay? Sarap! May flowers pa! Match sa dress. Oh, At matching bye. kayong dalawa. At matching. Grabe. Huwag niyo mag-red minsan. And of course, our last graduate for today, Jen. RR! And ang magbibigay sa kanya ng kanyang award ay ang kanyang mommy, Mrs. Cristina Herrera. And she has something for you. That's a letter from your dad. Mommy, read it. I will hold this for you. Ay? RR, ikaw kaya magbasa? Wala tayong oras. Dear R, when you turned 18, we told you then in front of your guests and friends that you were already on the right road and on your way. Now, as you turn 22 and have just graduated, you have completed what this world almost requires as a minimum requirement for an adult to be embraced, to be fully ready to embark in whatever line of life one chooses. R, as we have always told you to, you are one achiever. You were already an achiever even when you were very young. Papa and I are proud that you were able to mix your studies at the Ateneo and that you were also successful in your career as an actor. Believe us that that was already a major achievement. We now pray that having given you the best preparation in life, you will be blessed by the Lord to use your God-given talents and pursue your dreams as you journey in this life. We love you and God be with you always. Papa and Mama. Congratulations to our guests and parents. Congratulations to you. You must be so happy. Parang nagtatawa tayo. Para tayo nahiya tayo. You must be so happy and proud to have graduates. Anyway, salamat.
Thank you for being here. Congratulations. And you are now officially sis graduates! Yay! Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang graduation. Sa pagbabalik pa rin ng Sis would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for our eyewear, Optical Works, Wade Shoes, Janelin Shoes, Balloon Creations, Adidas, The Barnyard, Play and Display, JBL Furniture, Grand Flora, Bio, Durastar, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Republic Asahi, Zencest, FNH, and Union Square. An ending, but no, it's actually the beginning of new challenges to face in life. Parang it's a new chapter sa buhay nyo. Sa buhay ng mga graduates. Parang, tapos na school life. Iba naman ngayon ang tatahakin yung landas. Eto, parang ano na to, this is real life, parang gano'n. For real. This is a taste of what it really is. Anyway, what it really is, how it really is, di ba? Ewan ko, or whatever it is. Whatever. So, whatever it is, whatever you are, whatever you do, watch Sis. Okay, thank you. We'll see you again. Bye.